Tara, samahan niyo ako sa isang napaka-espesyal na paglalakbay. Kwento to na puno ng mga bayani, may mga kontrabida syempre, at higit sa lahat, isang mensaheng talagang nagpabago sa mundo. Sige, umpisahan na natin tuklasin ang kanilang dakilang misyon. So ano nga bang mangyayari kapag ang isang misyon na puro kapayapaan ay biglang hinarang ng isang master sa panlinlang? Yan yung tanong na nasa puso ng ating kwento ngayon. Isang adventure na talagang malaki ang nakataya. Okay, so kilalanin muna natin yung mga bida. Siyempre, nandyan si Pablo, si Bernabe, at yung bata nilang kasama si Juan Marcos. Si Bernabe na kilala bilang anak ng pangaaliw, parang siya yung aalay sa lahat. At si Marcos naman, pamangkin niya, yung kabataang sobrang sabik na makatulong sa napakahalagang misyon na to. Tingnan natin yung ruta nila. Mula sa Antioquia, sila'y isinugo. Tapos sumakay sila ng barko papunta sa isla ng Cyprus. Dito nagsimula ang lahat. Mula roon, dumaan sila sa maraming hirap papuntang Perga hanggang sa marating nila ang Antioquia ng Pisidia. Doon sa Cyprus, may nakilala silang isang napaka-importanteng tao. Isang leader na nagngangalang Sergilio Paulo. Sinasabing isa siyang matalinong tao. Pinatawag niya sina Bernabe at Pablo kasi, alam niyo yon, gusto niyang marinig mismo kung ano ba yung salita ng Diyos na daladala nila. Pero syempre, hindi kumpleto ang kwento kung walang kontrabida. May isang manggagawa, si Elimas, na humarang sa kanila. Ginamit niya lahat ng panlinlang niya para lang ilayo yung leader sa pananampalataya. Alam niyo na, pag may ginagawang mabuti, laging may hahadlang. So, paano kaya tinugon ni Pablo itong diretsahang hamon na to? Harap-harapan, may taong sinusubukang sirain ng lahat. Anong ginawa niya? Dito talaga nasubok yung tapang niya. At ito na, puno ng Espiritu Santo, tinitigan ni Pablo si Elimas at binitawan niya tong mga salitang to. Ikaw na anak ng dyablo at kaaway ng lahat ng tama. Hindi ka pa ba titigil sa pagbabaluktot sa mga tuwid na daan ng Panginoon? Grabe, ang tapang. Ramdam mo yung conviction niya, di ba? At yung kasunod na nangyari, wow, parang eksena sa pelikula. Bigla na lang may bumagsak na parang ulap at kadiliman kay Elimas. Nabulag siya, just like that. Yung mga mata na ipinikit niya sa katotohanan, ipinikit din ng Diyos sa liwanag. Siyempre, nakita to lahat ni Sergio Paulo at dahil doon, naniwala siya. Pero ito yung mahalagang detalye. Hindi lang siya naniwala dahil sa himala. Namangha talaga siya sa mismong turo ng Panginoon. Malinaw sa kanya na totoo yung mensahe, hindi lang dahil sa kapangyarihan. Pero akala mo, tapos na? Hindi pa. Yung tagumpay na yon, simula pa lang pala. Yung paglalakbay nila papuntang Periga, mas naging mahirap pa. Parang bawat kanto, may bagong panganib na nag-aabang. At para sa batang si Marcos, naging sobrang bigat ng lahat ng ito. Siguro dahil sa takot, sa pagod, sa hirap, napanghinaan siya ng loob. At katulad ng marami sa atin kapag sobra na yung pressure, nagdesisyon siyang umuwi na lang. At itong pag-alis ni Marcos, dito nagkaroon ng di pagkakasundo. Para kay Pablo, malaking kabiguan yun. Parang iniwan sila sa gitna ng laban. Pero para kay Bernabe, naisip niya, bata pa yan, kailangan ng konsiderasyon. So nakikita natin yung dalawang pananaw. Yung isa, focus sa standard, yung isa, sa potential ng tao. Pero yung ganda ng kwento, hindi dyan nagtatapos. After so many years, nagkaayos din sina Pablo at Marcos. In fact, naging magkatrabaho sila ulit. Tinawag pa nga ni Pablo si Marcos na kapaki-pakinabang sa kanya. Isang napakagandang paalala na ang failure, hindi yan ang katapusan. Laging may biyaya para sa pangalawang pagkakataon. Supunta naman tayo sa susunod na kabanata. Nagpatuloy sina Pablo at Bernabe sa Antioquia ng Pisidia. Pagdating ng Sabats, pumasok sila sa sinagoga at doon binigyan sila ng pagkakataong magsalita. Ito na yung chance nila. At yung sermon ni Pablo, napakatalino ng approach. Una, kinuwento niya yung history ng lahi nila para makuha niya yung atensyon at koneksyon ng mga nakikinig. Tapos, diretsahan niyang sinabi, si Jesus ang katuparan ng pangako, yung tagapagligtas na hinihintay nila. Ang patunay, binuhay siyang muli. At ang grand finale, dahil kay Jesus, lahat tayo pwedeng mapatawad. At grabe yung epekto. Sa sumunod na linggo, halos buong syudad na yung dumating para makinig sa kanila. Ipinapakita lang nito kung gaano talaga kauhaw yung mga tao sa isang mensahe ng pag-asa. Pero siyempre, yung tagumpay, nagdala rin ng inggit. Yung ibang mga Hudyo, nang makita nila yung dami ng tao,
nainggit sila at sinimulan silang kontrahin. At dito na binitawan ni na Pablo at Bernabe yung isa sa pinakamahalagang statement sa kasaysayan. Dahil tinanggihan ninyo ang mensahe, babaling na kami sa mga hentil. Bakit ito isang game changer? Well, isipin nyo. Una, ibig sabihin yung mabuting balita para pala sa lahat, hindi lang para sa isang grupo. Pangalawa, opisyal nang binuksan ang pinto para sa misyon sa buong mundo. At ang resulta, nung marinig to ng mga hentil, sobrang saya nila. Marami ang naniwala kasi sa wakas, naramdaman nilang kasama na rin sila. Siyempre pa, hindi lahat masaya. Yung mga leader na ayaw sa mensahe, gumawa sila ng gulo. Sinulsulan nila yung mga mayayaman at maimpluwensyang tao hanggang sa, pinalaya sina Pablo at Bernabe sa syudad. Muminot kahit na pinalayasan sila, hindi yun kabiguan. Ang totoo, yung mga naiwan nilang bagong mananampalataya, hindi sila nawalan ng pag-asa. Sa halip, sila ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi kung paano ko umalis, kundi kung ano yung bining na iiwan mong lumalago. At dito ko kayo iiwan sa isang tanong. Kapag may nagsarang pinto sa buhay mo, paano ka makakahanap ng lakas ng loob para magbukas ng bago? Ipinakita sa atin ni na Pablo at Bernabe na minsan yung mga pagtataboy at mga hadlang, yun pala yung daan papunta sa mas malalaking oportunidad na hindi natin inaasahan.